Minsan, hindi natin alam kung saan at paano nagsisimula ang nararamdaman natin sa isang tao. Magigising na lang tayo isang araw na ayaw natin siyang mapunta sa iba o mabaling ang atensyon niya sa ibang babae. Sometimes, we mistook our feelings. Yung akala natin hanggang kaibigan lang ang nararamdaman at pagtingin natin parang taong yon. But our deepest soul, it's kinda different. Sometimes, we realize it kapag yung taong yon nagsimula ng dumistansya, kapag sobra na natin siyang nasaktan. It's really hard to determine what is love between friends and lover. But one thing we really sure about love, kapag sobrang sakit na yung binibigay ng isang tao sa atin, pero mas pinipili pa rin natin ang manatili. Ang tiisin ang sakit na yun, makasama lang siya. Nakangiting pinagmamasdan ni Sian ang dalaga na noon ay nakikipag-usap sa mga kaibigan nitong babae. Still admiring her from afar, ha? Puna ni Dayon sa pinsan at marahang tinapik ang balikat nito. She's too pretty, man. Nakangiting tugon niya, ngunit agad ding napawi ang ngiti niya nang makitang lumapit si Chino dito. Napamura siya at napakuyom ng kamao. He's telling your girl? Pangaasar pa ni Dayon sa pinsan. Just tell her about your feelings bago ka pa maunahan ni Chino. Alam mo naman kung gaano siya kalupit sa mga babae. Ikaw din, baka pagsisihan mo yan palang araw. So better confess her. Payo pa nito. Sa halip na pansinin ang sinabi ng pinsan, napapailing na tinalikuran niya ito. Alam niya kung ano ang nararamdaman ni Belle para sa kanya. Mula pa man noon, alam na niya yun. Dahilan kung bakit hindi niya magawang aminin kung ano man ang nararamdaman niya. He's just a friend, kaibigan na laging nasa tabi nito kapag kailangan siya nito. Pero hanggang kailan niya balak ito itago ang damdaming umusbong para sa dalaga. Mula pagkabata, magkaibigan na sila ng dalaga. Magkaibigan din kasi ang mga magulang nila, dahilan kung bakit malapit sila sa isa't isa. Ang problema nga lang, hindi niya alam kung paano aaminin sa dalaga ang namumuong damdamin niya dito, gayong may iba itong gusto. Siyan! Tawag ni Belle at masayang kumaway sa binata na natigil sa paghakbang. Kunot noong nakatingin lang si Siyan sa dalaga na patakbong lumapit sa kanya. At dahil sa hindi inaasahang pagkakataon na out of balance ito, maagap namang kumilo si Sian para saluhin ang kaibigan. Ngunit sa kasamaang palad, pati siya natumba. Kasabay ng paglapat ng likod niya sa semento, ang pagdampi ng labi ng dalaga sa labi niya. Nanlaki pa ang mga mata niya dahil sa pangyayaring yun. Walang kakurap-kurap na napatitig siya sa mga mata ng kaibigan na halatang nagulat din sa nangyari. Kapwa silang napatingin sa pinagmula ng flash ng may kumukuha sa kanila ng picture. Ang nakangiting si Dayon ang mataan nila. Kumindat pa ito. Yeah, Dayon! Sigaw ni Belle at biglang napaupo sa ibabaw ng binata. I kill you! Delete it! Ang utos pa niya pagkuway patakbong nilapitan si Dayon na agad kumaripas ng takbo. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Sian bago sinundan ng tingin ang dinaanan ni Belle. Marahan siyang napahawak sa dibdib niya. Pakiramdam niya para siyang nanghina sa simpleng pagdampi ng labi nila sa isa't isa. I said, delete it! Sigaw ni Belle habang patuloy na hinahabol ang binata na tawa ng tawa. Hey, Sian, are you okay? Tanong ni Angel sa binata na nakaupo pa rin. Yeah. Tugon pa niya at bahagya itong nginitian. You really like her, ha? Don't you? Puna pa nito bagamat nakangiti. Mas lalong pinamulahan ng pisngi ang binata dahil sa sinabing iyon ni Angel. Don't worry, I'll keep your secret. Wika pa nito na nakangiti. I'll get my man first bago pa siya mapatay ng kaibigan mo. Natatawang biro nito
at tumapit sa dalawang nag-aagawan ng cellphone. Yeah, Dayon, delete it. Utos pa nito sa nobyo na agad natigilan. Oops, I accidentally sent it. Sabi pa nito bago palihim na kinindatan ang pinsan na nakatingin sa kanila. Fine, fine. I delete it. Sabi pa nito. You jerk, sabi pa ni Angel at piningot ang tenga ng nobyo bago ito hinila palayo kay Belle na naaktong kukunin ang cellphone. Oh, that's hurt, babe. Reklamo ni Dayon sa kasintahan, bagamat sumama pa rin dito. Belle, are you okay? Don't mind them. Wika ni Chino at lumapit sa dalaga. He loves playing around. Dugtong pa nito bago inakbayan ang dalaga at inaya paalis. Malungkot na sinundan ng tingin ni Sian ang dalagang papalayo sa kanya kasama si Chino. May kung ano sa puso niya ang nagnanais na alisin ang kamay ni Chino na nakaakbay sa kaibigan niya. Pero sino ba naman siya para gawin ang bagay na yon? Kaibigan lang naman siya ni Belle at wala siyang karapatan na manghimasok sa buhay nito. Kaya kahit masakit para sa kanya ang makitang masaya ito kasama si Chino, wala siyang magawa kundi ang hayaan ito. Ang maging masaya na rin para dito. Kaya lang, the more na iniisip niya yon, mas lalo siyang nasasaktan. Pakiwaray niya, parang pinipiga ang puso niya sa sobrang sakit. Si Chino lang naman ang super duper crush ng best friend niya. Pinaghirapan nito ang kung ano man ang merong relasyon ang mga ito ngayon. Saksi siya sa lahat ng efforts ng kaibigan niya para lang makuha ang binata. Alam niya ang mga ginagawang effort ng kaibigan para lang mapalapit kay Chino. Naging stalker pa nga ito ng binata. Sa kabilang banda naman ay, palihim na sinulyapan ni Belle ang kaibigan na noon ay abala sa hawak nitong libro. Naka-cross legs pa ito habang nagbabasa. Hindi pa nila napag-uusapan ang nangyari sa villa. Mukhang sinadya din itong di nila mapag-usapan ang bagay na yun. Sian is his best friend, ang taong laging nandyan sa oras na kailangan niya na mapaglalabasan ng sama ng loob at hinanakit sa buhay, lalo na pag pinapagalitan siya ng kanyang mga magulang dahil sa mga kalokohan niya. What is it? Tanong ni Zian, bagamat hindi pa rin inaalis ang tingin sa binabasa. Nothing. Tipid yang sagot bago ibinaling ang atensyon sa pagkain. Sa katunayan, nag-review siya kasama si Sian para sa board exam. Parehong business administration ang kinuha nila. Napag-usapan kasi nilang magkaibigan na magtatayo sila ng sarili nilang business. Sian? Muli ay tawag niya sa kaibigan. Saglit siya nitong tinignan na nakataas kilay. What? Hindi naman siguro lingid sa kaalaman mo na nanliligaw si Chino sa akin, di ba? Panimula pa niya, noon lang tumingin sa kanya ang binata. Pagkuway, sinara nito ang libro na hawak. Then, we are officially dating. Pagbibigay alam niya na nakangiti. Oh, well, I'm happy for you. Ang tanging nasabi na lamang ni Sian at pilit pinasigla ang tinig pagkuway ngumiti sa dalaga. Finally, matatahimik na ang buhay ko. Wala nang tatawag sa akin para tanungin ako kung babagay ba sa kanya ang suot niyang damit or bagay ba sa kanya ang makeup niya. Wala nang manggugulo sa akin at the middle of the night kasi hindi siya makatulog. Ang nakangiti niyang biro pero deep inside, sobrang nasasaktan na siya. May kung ano sa puso niya ang tila ba kumirot. Oh, my best friend. Puot pang sabi ni Belle at masuyong niyakap ang kaibigan. You better find your own girl na. Biro pa niya at kinurot ang pisngi ng binata. Stop it. Isa yan sa mga dapat mong iwasan. Baka mamaya pagsilosan pa ako ng boyfriend mo. Wika pa niya at pilit na ngumiti sa dalaga. But I don't want it.
You are my best friend, so no one can stop me. Wika pa ni Belle na nakangiti at muling pinisil ang magkabilang pisngi ng kaibigan. But I hate it. Tugon pa ni Sian at inalis ang mga kamay ng dalaga. I'm done. Let's take some rest. You better go home. Utos pa niya bago tumayo. Lihim na nasaktan si Belle sa biglaang pagbabago ng kaibigan. Para bang naiilang ito. Malungkot na sinundan niya ito ng tingin. Malungkot na umuwi siya ng bahay nila. Magkapit-bahay lang kasi sila ng binata. Hanggang sa paghiga niya, si Sian pa rin ang laman ng isip niya. Hindi maintindihan ng dalaga kung bakit bigla na lang ito nagbago. Siguro, pagod lang siya or na-pressure sa review. Bulong niya habang nakatingin sa kasame. Napapailing na tumingin siya sa instante kung saan nakapatong ang picture nilang dalawa ni Sian. Kuha iyon noong high school graduation day nila. Good night, Mr. Arrogante. Nakangiting bulong pa niya bago pumikit. Sa kabilang banda naman ay tumaas ang kilay ni Sian na mapansing kanina pa nakafocus ang kaibigan sa hawak nitong cellphone. Ang buong akala niya mag-review sila kaya siya nito inaya sa cafe na madalas nilang tambayan. Stop using your phone. Saway pa niya sa kaibigan na abala pa rin sa hawak nitong cellphone. Sa katunayan, nakangiti pa nga ito. Sorry, kachat ko kasi si Chino. Ang tugon pa nito sa binata habang nakatuon pa rin ang tingin sa hawak na cellphone. Sa halip na makipagtalo, hinayaan na lang ni Sian ang kaibigan sa gusto itong gawin. Nag-focus na lang siya sa binabasa. Noong sandaling malaman niya na may boyfriend na ang kaibigan, napagpasyahan niyang lagyan ng limitasyon ang pakikitungo niya dito. Araw-araw pinapaalala niya sa sarili na kaibigan niya lang ito. Masakit para sa kanya ang ginagawa niyang iyon, pero ayaw niyang maging hadlang sa kaligayahan ni Belle. Hi, sorry I'm late baby. Nakangiting bati ni Chino at tumalik sa pisngi ni Belle. Napataas kilay si Sian sa sinabing iyon ni Chino. Pagkuway, pigil ang sarili na matawa. What? Taas kilay ni Chino na mapansing pigil ni Sian ang matawa. Nothing. Ang badi kasi ng tawagan niyo. Baby? Ano kayo, infant? Ang tatawa-tawa pa niyang sabi. Inis na hinampas ni Belle ang balikat ng kaibigan na mas lalong natawa. Sian, inis na tawag ni Belle sa kaibigan. What? Natatawa lang ako sa call sign niyo. Ang baduy kasi. Hindi naman siguro kayo sanggol. Baby. Natatawa pa niyang sabi sa mga ito. Hindi ka pa ba talaga titigil dyan? Asar niyang sabi na sinamaan ito ng tingin. I'm sorry, nagbibiro lang ako. Hinging paumanhin niya bago na nahimik. Be sensitive naman sa mga sinasabi mo. Sana alam mo ang pinagkaiba ng mga biro mo. Hindi na ako natutuwa sa mga ginagawa mo. Inis pa niyang wika bago tumayo. Huwag ka muna magpapakita sa akin kung hindi mo matanggap si Chino bilang boyfriend ko. Mas mabuti pang wag na muna tayong magkita. Galit na sabi nito bago hinila si Chino paalis ng cafe. Noon lang napabuntong hininga si Sian. Alam naman niyang mali ang ginawa niyang iyon. Nainis lang talaga siya dahil bigla na lang itong dumating at isa pa, hindi man lang sinabi sa kanya ng kaibigan niya na darating ang nobyo nito. Nasaktan siya. Oo, hanggang ngayon, hindi pa rin siya sanay na bigla na lang dumating si Chino sa tuwing magkasama sila ni Belle. Hindi pa rin siya makapag-adjust na boyfriend niya ito ng kaibigan niya. Dirk, maghanap ka kaya ng bagong pagkakalibangan mo? Singit ni Deon bago lumapit sa pinsan. Anong ginagawa niyo dito? Takang tanong pa niya sa pinsan nang makita ito at ang girlfriend nitong si Angel. Nakita namin si Belle. She's with Chino. Kaya naisip namin na baka andito ka pa. Sagot ni Angel. Paano mo makakalimutan ang kaibigan mo kung nakafocus ka lang sa kanya? Maghanap ka ng mga bagay na pwede mong pagkaabalahan, na pwede mong paglibangan.
O kaya, sumama ka sa amin mamaya ni Deon. There's a lot of pretty girl there. Wika pa ni Angel sabay kindat. Oo naman siyan, para na rin makilala mo ang kaibigan ni Angel. She's single too. Napapailing na lang siya sa kalokohan ng dalawa. Come on. Pamimilit ni Angel. Fine, I'll join you guys. Napipilitang pag-amin niya sa mga ito. You know, sabi ni Deon at nakipag-high five kay Angel. Sa kabilang banda naman ay napapailing si Belle na lumapit sa pinsang si Gail. Kakadating lang kasi nito galing abroad dahil sa photoshoot ito. Sikat at magaling na photographer ang pinsan niya at isa pa hindi nalalayo ang pagkakahawig nila. Maganda din ito. Matangkad nga lang ito sa kanya. So, anong plano mo? Usisa pa niya sa pinsan na kahiga sa kama nito. Let's have dinner? Aya pa niya. Well, as much as I wanted to, but I can't. Nagpromise ako sa friend ko na pupunta ako sa party nila. And I can cancel it. Ang mga yun, gusto daw nila akong ipagkilala sa kaibigan nilang single. Natatawa pa nitong sabi. Pogi ba siya? Usisa pa niya sa pinsan. I don't know either. Malalaman ko mamaya. Nakangiti na nitong sabi. Anyway, pag hindi mo siya nagustuhan, may tao akong ipakilala sa'yo. Ang best friend ko. Para na rin hindi ako ang madalas niyang ginugulo. Wika pa niya sa pinsan. Alam mo, sa tingin ko, may gusto sa'yo yung kaibigan mo. Try to think about it. Mula pagkabata, magkaibigan na kayo. Pero ni minsan, hindi siya nagpakilala sa'yo na girlfriend niya o crush man lang niya. O kaya naman, bakla siya. Hindi naman sa ganun. Makulit at pasaway lang talaga minsan yun. Minsan naman napaka-arugante niyang tao. Kwento niya. Nagkausap na ba kayo ng kaibigan mo? Usisa pa nito na mapansin na bahagyang nalungkot ang pinsan. Yun nga tinatawagan ko siya pero hindi niya sinasagot ang phone niya. Sa tingin ko, na-offend siya sa sinabi ko. Pero don't worry, pag uwi ko mamaya, dadaan ako sa bahay nila. Nakangiti pa niyang sabi. Sa bagay, magkapit bahay naman kayo, di ba? Pero alam mo, curious ako sa mukha niya. Matagal na kayong magkaibigan, pero hindi ko pa nakita ang mukha niya. Wika ni Gail na napapaisip. Don't worry, one of this day, ipapakilala ko kayong dalawa sa isa't isa. Tugon pa niya na nakangiti. Ilang sandali lang ang lumipas, nagpaalam na siya sa pinsan na uuwi, lalo na at kailangan niyang makausap ang kaibigan. Tulad ng sinabi niya, dumaan muna siya sa bahay ng binata. Ang mom ni Sian ang inabutan niya sa sala, kaya naman nakangiting nagbigay galang siya dito. Hello po tita, si Sian po. Usisa pa niya sa ginang na noon ay nagbabasa ng magazine at naka-cross legs pa, parang si Sian din itong kumaupo. Oh iha, umalis si Sian. Ang akala ko, kasama kanya sa party ni na Deon. Ang nagtataka pa nitong sabi. Nasa party siya? Ang taka pa niyang tanong sa ginang na tuluyan ang napaharap sa kanya. Oo, bihis na bihis nga siya Ang akala ko, kasama kanya. Ang batang yun, mukhang may pinupormahan na yata. Ang napapailing pa nitong sabi. Gulat siyang napatitig sa ginang na napapailing, bagamat nakangiti. Lihim siyang nasaktan sa sinabing iyon ng ina ng binata. Iha, kilala mo ba kung sino ang pinupormahan ng anak ko? Ang batang yun, binata na talaga siya. Ang napapailing pa nitong sabi. Hindi po tita, ang malungkot niyang tugon sa ina ng binata. May problema ba? Teka, nag-away ba kayo ng batang yun? Usisa pa nito. Hayaan mo, pag uwi niya, kakausapin ko yun. Hindi pwedeng nag-aaway kayong dalawa. Wika pa nito. Sa hindi niya malaman dahilan, bigla na lang tumulo ang luha niya. Nagtataka namang niyakap siya ng ginang.
Sa kabilang banda naman ay, tulalang nakaawang ang labi ni Sian habang nakatingin sa babaeng biglang niyakap ni Angel. Malaki ang pagkakahawig nito kay Belle, paggamat matangkad dito sa kaibigan pero hindi pa rin maikakaila ang angking kagandahan nito. "You're drooling, man," tudyo ni Deon at pasimpleng siniko sa tagiliran ang pinsan. "She's too pretty," tugo niya na hindi inalis ang tingin sa dalaga. "So are you?" "No," maagap niyang tugon. "Sinabi ko lang na maganda siya, but she's not my type." Wika pa niya bago tuluyang hinarap si Deon. "Come on, Sian, may boyfriend na si Belle," paalala ni Deon sa pinsan. "I know, pero hindi yun ganun kadali. Try to put yourself in my situation. Makakaya mo bang kalimutan agad si Angel kapag iniwan ka niya dahil lang sa may bagong dumating?" Tanong pa niya sa pinsan. "No, I won't. Over my dead body." Sagot pa ni Deon sa pinsan. "She's my life." "Ganun din ako." Wika pa niya. "Kay Angel?" Taka nitong tanong. "Jerk, hindi. Kay Belle." Pabulong pa niyang tugon sa pinsan bago marahang tinapik ang balikat nito. "Ang mabuti pa, mag-inom na lang tayo." Aya pa niya sa pinsan. "Sian!" Tawag ni Angel sa binata pagkuway lumapit sa dalawang lalaki. "Gail, si Sian, my boyfriend's cousin. Sian, si Gail, kaibigan ko." Pakilala ni Angel sa dalawa. "Hi, nice meeting you, Gail." Bati ni Sian at nakipagkamay sa dalaga. "Pleasant to meet you, Sian." Tugo nito at ngumiti sa binata. Sa kabilang banda naman ay, hating gabi na pero hindi pa rin makatulog si Belle. Hindi kasi niya makontak ang kaibigan at isa pa, hindi niya nakikita pang dumating ang kotse nito. Hindi siya sanay na umuuwing late ito sa bahay. Inis na bumangon siya at nagtungo sa beranda kung saan malayo niyang matatanaw ang binata oras na dumating ito. Naglaro na lang muna siya ng mobile games habang naghihintay dito. After an hour, napansin niyang dumating ang sasakyan ni Sian, kaya naman hindi siya nagdalawang isip pa. Patakbong bumaba siya ng bahay nila at tumungo sa kapitbahay nila para salubungin ang kaibigan. "Sian!" Tawag niya at nagmamadaling lumapit sa kotse nito. Nagulat pa siya nang bumaba ang sakay nun. It was Gail ang pinsan niya. Pero anong ginagawa nito sa loob ng sasakyan ni Sian? "Gail!" Tawag niya dito. Noon lang ito tumingin sa kanya. Pagkuway, sinara ang driver's seat. Takang tumitig ito sa kanya. "Belle, anong ginagawa mo dito sa oras ng gabi? At bakit ganyan ang suot mo?" Puna pa nito na may pagtataka. "Nakatira ako dito." Tugon niya sabay turo ng bahay nila. "Bakit kasama mo si Sian?" Takang puna niya sabay tingin sa backseat kung saan nakita niyang tulog ang binata sa loob ng sasakyan nito. "Kilala mo siya?" Nagtataka nitong tanong sabay tingin sa binatang nagsimulang gumalaw. "Oo, he's my best friend." Tugon pa niya bago tuluyang lumapit sa kotse at binuksan ang backseat. Napapailing pa siya nang makitang lasing ang kaibigan. "Bakit siya uminom?" Taka pa niyang tanong sa pinsan. "Hindi ko rin alam. Kasama niya sina Deon sa pag-iinom na parang wala nang bukas." Tugon ni Gail na naka-cross arm. "Hindi ko alam na siya pala ang best friend mo." Sa halip na sagutin ang sinabi nito, lumapit lang siya kay Sian at pilit itong pinapatayo. "Sian, get up!" Inis niyang sabi at hinampas ang balikat nito. Samantalang tahimik naman si Gail na nakatingin sa pinsan. Ni minsan, hindi siya nito binigyan ng cold treatment pag tinatanong niya, pero ngayon, kakaiba ang kilos nito. Belle, ikaw na munang bahala sa kaibigan mo. Kailangan ko pang bumalik sa bar. Yung mga siraulo kasi mga yun, ang gagaling masipag-inom, hindi naman kayang umuwi." Paalam ni Gail
na mapansing abala ang pinsan sa paghila sa binata. "Thank you," ang tanging nasabi niya bago muling hinarap ang binata. "Sian, let's go home." Muli ay bulong niya. Lumipas ang 2 linggo, isang malakas na buntong hininga ang pinakawalan ni Belle matapos ilapag ang phone. Kanina pa siya panay tingin sa cellphone na tila ba may inaabangan. "Are you okay, baby?" Tanong ni Chino na may pagtataka, lalo nang makita ang disappointment sa mukha ng dalaga. Nothing." Tipid niyang sagot at muling napatingin sa phone na tumunog iyon. Muli ay napatiimbagang siya nang makita ang pinasa ni Angel sa kanya. Hindi niya alam na magkakasama ang 4 ngayon sa resort. "Sino ba yung kachat mo sa phone at tila di ka mapakali?" Usisa pa nito na tila naiirita na. "Si Angel, hindi ko alam na kinuha palang model ni Gil si Sian sa new project niya at hindi man lang niya nabanggit sa akin ang bagay na yun." Himutok niya sa nobyo. "We're cousin, pero parang hindi ako updated sa buhay niya kahit kay Sian." "Belle, wala ka nang kinalaman sa bagay na yun. Kung gusto naman ni Sian, why not? Hindi kanya parents para hingin pa ng consent mo. At isa pa, bakit ka ba asar na asar ka? Ayaw mo pa nun? Magkakaroon na ng bagong pagkakaabalahan ang kaibigan mo. Hindi na niya tayo guguluhin pa." Wika ni Chino, napigil ang inis sa dalaga. Isang malalim na buntong hininga ang muling pinakawalan ni Belle bago muling sinulyapan ang cellphone. Hindi niya kung bakit bigla na lang siya nakakaramdam ng lungkot sa isipang may ibang pinagkakaabalahan ang kaibigan. "Well, stop worrying about your best friend. Hindi na kayo bata para laging magkasama at magpaalam sa isa't isa." Wika pa nito na hindi napigil ang mairita. "Gino, hindi mo naiintindihan ang friendship na meron kami ni Sian." Wika pa niya sa nobyo. "Anong hindi ko maintindihan? Alam mo, Belle, sa totoo lang, mula nang maging tayo, wala ka ng ibang ginawa at inisip kundi ang lalaking yun. Minsan nga, hindi ko na alam kung sino ba talaga sa aming dalawa ang boyfriend mo. Mas masaya ka kapag kasama mo siya kaysa sa akin. At kapag hindi naman natin siya kasama, wala ka ng ibang ginawa kundi mag-check sa phone mo kung nag-chat ba siya sa'yo. All the time na ako ang kasama mo, siya ang iniisip mo. Siya ang laging bukang bibig mo." Inis na sabi ni Chino. "Chino, hindi mo naiintindihan. Alam ko naman na mas mahalaga sa'yo ang kaibigan mo yun kaysa sa akin na sarili mong boyfriend. Alam mo, Belle, kung hindi mo kayang layuan ang lalaking yun para sa relasyon natin, mas maganda pang maghiwalay na lang tayo." Pananakot pa nito sa dalaga na agad natigilan. "Chino, wag mo namang gawin sa akin ang bagay na to. Alam mo kung gaano kita kamahal, di ba? Ginawa ko ang lahat para mapansin mo. Nakahanda kong gawin ang lahat para sa'yo." Tugon pa niya sa nobyo. "Kung ganun, mula ngayon, layuan mo ang lalaking yun. Hindi ka na makikipag-usap, makikipagkita, at higit sa lahat, putulin mo na ang anumang ugnayan na mayroon kayong dalawa. Kung mahal mo talaga ako, gagawin mo yun para sa akin." Inis pang sabi nito bago nag-walk out. Litong napahilamos si Belle sa mukha gamit ang mga palad niya. Hindi niya pwedeng kalimutan na lang ang friendship nila ni Sian, pero mas lalong hindi naman niya pwedeng baliwalain na lang ang sinabi ni Chino. Sa kabilang banda naman ay, "I'm done." Pagbibigay alam ni Gail sa binata, pagkuway, hinagisan ito ng tuwalya. "Stop showing your body, just cover it." Utos pa nito. "Tse, bakit ba kailangan ko pang gawin to?" Usisa pa niya sa dalaga. "To make her realize what she lost." Tugon pa nito na nakangiti. "Sa tingin mo ba, uubra to?" Tanong pa niya sa dalaga bago umakbay dito. "I don't think so. We're both doing this para sa mga mahal natin sa buhay. Ako para sa best friend ko at ikaw naman para sa pinsan ko."
Sabi pa nito na napapaisip. We're the same fate. Ang napapailing pa niyang wika. Na in love ka sa best friend mo at ganun din ako. What a coincidence. It's not a coincidence. It's fate. Pagtatama pa ni Kale. We destined to meet and each other to fix something we don't know yet. Maybe the relationship between our friendship or something that matter us. Sabi pa nito. 2D po. Pangaasar pa niya. But I'm not worried about it. I know my best friend very well. Maybe kailangan ko lang ng distansya between the two of us. Wika pa niya. Para ma-realize niya kung ano ang pinagkaiba ng love and friendship. Tugon pa niya. You really love her? Nakakainggit naman siya kasi meron siyang kagaya mo na andyan palagi para sa kanya. Nakangiting sabi ni Gale sa binata. Count me in. I'm your friend now, right? Sabi niya, nakangiti bago ito inakbayan. Kapwa silang natigilan na may mag-click ang nakangiting si Angel ang namataan nila na nag-piece of sign lang ito. Para saan naman yan? Usisa pa niya. May isang dragon na gusto na magbuga ng apoy. I'm just adding the fire. Tugon nito bago nag-send ng photos kay Belle. What the F, Angel? Gulat na bulala si Sian, lalo nang makatanggap ng sunod-sunod na text at call galing sa dalaga. I'm just helping you, man. Sagot ito bago nagsalute sa binata. She's really my girlfriend. Ang proud pang sabi ni Dayon bago inakbayan ang kasintahan. You're both crazy. Ingos na Sian sa dalawa, ngunit nakatikim lang siya ng batok mula kay Kale na agad namang nag-sign of peace pagtingin niya dito. What was that? Kunot noong tanong pa niya sa dalaga. They are helping you. Sagot pa nito. I know, pero tingin ko hindi natin kailangan gawin to. Wika pa niya na bahagyang nalungkot. At bakit naman? Kunot noong pang tanong ng dalaga kay Sian. Hindi natin kailangan pang magpanggap. If they really like us, sila na mismo ang gagawa ng paraan para makuha tayo, para magstay. We're just wasting time para lang sa mga bagay na wala namang kwenta. Siguro, we need to respect their feelings na lang for good. Wika pa niya bago marahang tinapik ang balikat ni Gale. You mean, you're giving up on her sa lalaking yun? Ang di makapaniwalang tanong ni Gale. Hindi sa ganun, pero kung masaya si Belle at si Chino ang happiness niya, sino ba ako para agawin ang kasayahang iyon sa kanya? She deserves to be happy sa taong mahal niya. Sa tingin ko, ganun din ang kaibigan mo. Let's just be happy for both of them. Ang nakangiti pa niyang sabi, ang swerte niya sa'yo? But she's too dumbass para pakawalan ka niya. She lost her best friend na tanging ang gusto lamang ay ang makitang masaya siya. Wika ni Gale. Pero alam mo, tama ka. Sino ba naman tayo para pigilan ang kaligayahan nila? Risking our friendship is too much. Nakangiti ng sabi ni Gale. Nakangiting tumango si Sian sa dalaga bilang pagsang-ayon. Oo, aaminin niyang hindi madali para sa kanya ang makitang masaya ang kaibigan sa piling ng iba. Pero mas mahihirapan lang siya kapag pinilit niya ang bagay na yon. Ang gusto niya, ayaw niyang mawala ang pagiging magkaibigan nila na siyang nag-uugnay na lang sa kanilang dalawa ni Belle. Sa kabilang banda naman ay, Belle, are you okay? Ang nagtatakang tanong ng ginang sa anak na tila di mapakali. Kanina pa kasi niya ito napapansin na pabalik-balik ni hindi habang panay tingin sa hawak na cellphone. Isang malakas na buntong hininga ang pinakawalan ni Belle bago hinarap ang ina na nagtataka. Ma'am, paano niyo na-define ang love between friendship and lover? Tanong pa niya sa ina na nagtataka. Shh, you're worried about it? Hingus pa nito. Mom, please, tell me. Pakiusap pa niya sa ina. Okay, I tell you something.
Love, is it all about you're happy to be with that person? You cannot escape pain, jealousy, hatred, lalo na kung napupunta sa iba yung atensyon niya. You hated that person sa hindi mo maipaliwanag na dahilan. Pero hinahanap-hanap naman siya ng puso mo. Gusto mo na palaging nasa iyo ang atensyon niya. Gusto mo na lagi mo siyang nakakasama. Siya ang palaging bukang bibig mo sa tuwing wala siya. You can't even control yourself, lalo na pag may kasama siyang iba. And last thing, that person made your day. It might be sadness or happiness. Mahabang paliwanag ng ginang sa anak. Habang sinasabi iyon ng ina, hindi niya mapigilang maalala si Sian. Lahat ng sinabi ng mom niya, si Sian ang naiisip niya. Ang taong naging dahilan kung bakit nagagalit siya, kung bakit minsan nalulungkot siya. Si Sian ang dahilan kung bakit nakakaramdam siya ng panibugho. About friendship naman, you're happy to see that person na masaya kasama ang ibang tao. Sometimes, you feel envy sa mga taong nakapaligid sa kanya, but it's not the same feelings as your lover pay attention with someone else. Magkaiba yun. Remember this, always listen to your heartbeat. The more you feel flattered with that person, the more you're feeling stronger than what you had not noticed. Your heart can define everything than your brain. Payo pa nito. Mom, tawag niya sa ina at niyakap ito. I'm always there to support you. Be careful what you choose, sweetie. Bilin pa nito, bagamat niyakap ang dalaga. Matapos makausap ang ina, agad niyang tinawagan si Chino. Ngayon, malinaw na sa kanya ang lahat kung sino ba talaga ang mahal niya. She loves Chino, pero hindi gaya ng pagmamahal niya kay Sian. Bakit mo ako pinapunta dito? Takang tanong ni Chino sa dalaga matapos maupo sa upuang nakalaan para sa kanya. I need to tell you something. Wika pa niya na bahagyang napahugot ng hininga. About what? Taas kilay pa nitong tanong, bagamat alam na niya ang magiging takbo ng usapan. Napakuyom siya ng kamao. Chino, I'm sorry. I'm really sorry. Alam ko nagkamali ako. Pero San, hindi natapos ang kanyang sasabihin dahil sumingit ito agad. Shut up! Inis na sigaw ng binata na napatayo pagpagkuway bahagyang yumukod. I knew it, but I would accept it. You're only mine, Belle. Galit na sabi ni Chino sa dalaga. Chino, hindi mo naiintindihan. Hindi kita kayang mahalin gaya ng pagmamahal ko kay Sian. Kaya sana, maunawaan mo. Sinasabi ko to sa'yo kasi ayaw ko magsinungaling sa nararamdaman ko. Gusto kong linawin ang lahat. Pasensya ka na. Hinging paumanhin niya sa binata bago ito tinalikuran. Pagsisihan mo ang bagay na to, Belle. Hindi ako papayag na mapunta ka sa iba. Banta pa ni Chino sa dalaga. Lalong-lalo na si Sian na yun. Wika pa nito bago lumapit kay Belle. Mark my words. Muli ay dugtong nito bago nilampasan ang dalaga na nagtataka. Chino! Tawag niya na ikinahinto nito. Kilala mo ako, Belle. Hindi ako tumatanggap ng pagkatalo. Kaya huwag kang pakampante na hahayaan kita sa bagay na gusto mo. Marahas na wika ni Chino. Marahang napapikit si Belle matapos siyang tinalikuran ng binata. Oo, kilala niya si Chino. Ni minsan, hindi ito tumanggap ng pagkatalo, lalo na pagdating kay Sian. She was about to leave na matanaw niya si Sian kasama ang pinsan niya. Iiwas na sana siya nang makita siya ng mga ito. Belle! Tawag ni Gail at kumaway sa pinsan. Pilit ng ngiti ang pinakawalan niya bago kumaway pabalik dito. Masayang lumapit ang mga ito sa kanya. Lihim siyang napasulyap sa kamay ng pinsan na nakahawak sa balikat ni Sian. May kung ano sa puso niya ang kumirot sa nakitang iyon. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Gail sa pinsan na may pagtataka.
Kausap ko kanina si Chino. Umalis na siya. Tugon niya. Hindi ko inaasahan na magiging close kayo ng best friend ko. Ang pilit ng ngiting sabi niya sa pinsan. Oh, about that, hindi ko rin inaasahan he's a drunker one. Pabirong sabi ni Gail. Yeah, it was my first time na malasing. Tugon pa ni Sian na napapailing bagamat masaya. Ganito pala kasakit na makitang masaya sa iba ang taong pinakamamahal mo. I am too late para ma-realize kung ano para sa akin si Sian. Now he's happy with my cousin. Naisaloob ni Belle habang nakatingin sa dalawa na nag-aasaran bagamat nakangiti. Sian, the girl over there, I think they're pretty too. Wika pa ni Gail sabay turo sa kabilang table. They're looking at you. Cause I am too handsome, they cannot resist my charm. Ang pilyong sabi ni Sian. Right, Belle? You seems like you're out of yourself. Puna niya sa kaibigan. Wala. May iniisip lang ako. Wika pa niya at pilit na ngumiti sa kaibigan. About sa board exam, don't pressure yourself. Kahit naman hindi ka makapasa, you still have position sa kumpanya niyo. Biro ni Sian sa kaibigan. So, you're telling me that I am not bright as you? Asar pa niyang puna sa kaibigan. Well, I am your friend, right? So, yeah, you're not bright as me. At isa pa, hindi ka kasi nag-aaral ng maayos. Puro kapag kain pag nag-review tayo. Kaya anong isasagot mo sa board exam? Pang-aasar pa niya. At isa pa, Belle, sa'yo mismo nang galing na hindi ka matalino. Ang pang-aasar pa niya sa kaibigan. Ganon. Asar niyang sabi at sinapaan ang paa nito. Nakangiting hinarap niya ito. Oops, sorry. Bigla kasing may gumapang sa paa ko, kaya nagulat ako. Ang nakangiting sabi niya. You, asar na sabi ni Sian, ngunit nginitian lang siya ni Belle na waribay nang iinis. Che, higos niya bago ito tinalikuran. Belle, sandali! Tawag niya bago hinawakan ang kamay nito. Ngunit na out of balance ito dahil sa pagkahila niya napasandal ito sa dibdib niya at they accidentally kissan each other. Nanlaki ang mga mata ni Belle na muling maglapat ang labi nila ni Sian. You're too cute! Nakangiting puna ni Gail matapos ko na ng larawan ang dalawa na magkalapat pa rin ang labi. Napapahiyang bahagyan niyang itinulak si Sian palayo sa kanya at inis na tiningnan ang pinsan na itinaas ang hawak na cellphone. What was that? Kunot noong tanong ni Sian sa dalaga na nakangiti. I have 2 copy photos of your kissing scene. The first one on the villa and now here at the copy. Nakangiting sabi ni Gail. What do you mean, in the villa? Kunot noong tanong ni Belle sa pinsan. Dayon sent me that photo. I asked him kung sino yun. Sabi niya, he accidentally sent me that photo na dapat daw sa pinsan niya. Tugon nito, sabay tingin kay Sian. Napatampal sa noo si Belle sa sinabing iyon ng pinsan. Ang buong akala niya kasi nagbibiro lang si Dayon nung araw na yon. Makalipas ang 2 araw, napahinto si Sian sa pagmamaneho nang makita si Chino na nakasandal sa wood ng sasakyan habang may hawak na baseball bat na nakalagay sa leeg nito. Napapailing na lumabas siya ng sasakyan, bagamat naging aware siya sa paligid niya. Pasimple niyang tinawagan ang numero ni Dayon, hindi kasi maganda ang pakiramdam niya. Ano bang problema mo? Tanong niya kay Chino na may pagtataka, bagamat hindi siya lumalapit sa sasakyan nito. Ikaw lang naman ang problema ko. Tugon pa nito bago tuluyang lumapit sa binata. Napataas kilay siya nang marinig ang boses ni Dayon na nagsasalita mula sa kabilang linya. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari sa iyo, Chino. Pero tingin ko, sa iyo na ang problema at wala sa akin. Wika pa niya pagkuway na patingin sa likuran nito. Mula sa loob ng kotse ng binata, lumabas ang ilang lalaki na may dalang baseball bat. See you in hell, wika pa ni Chino
nang ngumisi bago sumenya sa mga kasamahan na agad namang nagsilapit. Isasama kita sa impyernong sinasabi mo. Ang nakangisi niyang tugon dito bago inihanda ang sarili sa pag-atake ng mga kasamahan ni Chino. Ang lakas din ng loob mong sabihin ang bagay na yan. Nagpapatawa ka ba? Nariing sabi nito. Mabilis ang naging pag-iwas ni Sian nang atakihin siya ng kalaban. Pagkuway, isang malakas na sipa ang pinalasap niya dito. Muli ay ngumisi siya kay Chino nang makita ang reaksyon nito. Ano bang hinihintay niyo? Galit na utos ni Chino sa mga kasama. Hays, sinabi ko na sa'yo na isasama kita sa impyernong sinasabi mo. Galit na sabi ni Sian bago muling nakipaglaban sa kasama ni Chino. Ang tapang mo rin, no? Hindi pa ba malinaw sa'yo ang lahat? Hindi ako basta-basta nagpapatalo sa kahit na sino. Nakangising sabi ni Chino. Alam ko, pero pagdating kay Belle, hindi ako magpapatalo sa'yo. Ilang beses mo man akong natalo sa ibang bagay, pero sa babaeng pareho nating minahal, hindi ako papatalo sa'yo. Tugon ni Sian. Oh, you're sulking kasi nakipaghiwalay sa'yo ang kaibigan ko. Tama lang naman ang ginawa niya kasi hindi niya deserve ang kagaya mong lalaki. Alam mo, kung tuminong ka lang sana, hahayaan kong ikaw ang piliin ni Belle sa ating dalawa. Kaya lang, nung makita ko ang tunay mong ugali, natakot ako para sa kaibigan ko. Kaya naman, gagawin ko ang lahat, makuha lang uli siya sa iyo. Mahabang lintanya ni Sian. Samantalang, muli ay napatingin si Belle sa orasang pambisig. Ngayon ang araw ng boarding exam nila ni Sian, pero hanggang ngayon wala pa rin ito. Mukhang iniiwasan na nga talaga siya ng kaibigan. Ang akala niya, okay na silang dalawa kasi maayos naman ang pakikitungo nito sa kanya sa harap ng mga kaibigan at mga magulang nila. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya bago tuluyang pumasok sa loob para mag-take ng boarding exam. May bahagi ng puso niya ang nalungkot dahil hindi man lang niya nakasabay si Sian sa pag-take ng boarding exam, gaya ng pangako nila sa isa't isa nung mga bata pa sila. Lumipas ang ilang mga oras ay, matapos maisabit ang papel, umalis na rin siya. Buong oras na hindi nagpakita man lang sa kanya ang binata. Pagkalabas niya ng examination room, agad niyang binuksan ang cellphone para sana i-message ang binata. Pero agad din siyang natigilan na makatanggap na sunod-sunod na text message galing sa mom ni Sian at maging sa mga kaibigan nila. Nanginginig ang kamay na binuksan niya ang message sa kanya ng pinsang si Gail. Pagkuway, patakbo siyang umalis ng building. Nagmamadaling tinungo niya ang nasabing hospital. Tila nakikipagkarera siya sa kamatayan sa sobrang tuloy ng sasakyan niya. Pagdating niya sa hospital, agad siyang sinalubong ng mga kaibigan niya. Si Sian, tanong niya sa mga ito. Wala ni isa sa mga ito ang sumagot, bagamat napatingin ang mga ito sa may emergency room. Ano nangyari sa kanya? Baling niya kay Dayon. Napaaway siya sa grupo ni Chino. Ang nakakainis, tinambangan siya ni Chino. Buti na lang matalino siya at naisipan niyang tumawag sa akin bago niya hinarap ang gags niya yun. Kwento ni Dayon. Wala talaga akong tiwala sa pagbumukha ng Chino na yun. Sinabi ko na may gagawin siyang kalokohan. Ang taong kagaya niya na hindi marunong tumanggap na pagkatalo ay dapat lang maparusahan ng batas. Matapos ang ginawa niya kay Sian? Inis na sabi ni Angel. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Belle. Kung sana hindi niya binaliwala ang sinabi ni Chino, hindi mangyayari ito sa kaibigan niya. Marahang napahawak si Sian sa ulo na may benda. Hindi niya kasi inaasahan ang pag-atake ng kasama ni Chino mula sa likod niya. Kaya siya tinamaan sa ulo ng baseball bat. Pero buti na lang dumating agad ang pinsa niya bago pa siya mapatay ng Chino na yon. Sian, okay ka lang? Nag-alalang tanong ni Belle sa binata na mula pa kanina pinagmamasdan niya ang kilos nito. Oh, sambit pa ni Sian. Hindi niya inaasahan na kasama niya pala ito sa kwarto.
Nagulat pa siya nang bigla siyang yakapin ng kaibigan. Pagkuway, naramdaman niyang umiiyak na ito. I'm sorry. Hindi ko dapat binaliwala ang pagbabanta ng lalaking yun. Hindi ko kasi akalain na magagawa niya ang bagay na yun sa'yo. Hinging paumanhin ni Belle sa binata. Shh! Hindi mo naman kasalanan yun. Sadyang may mga tao talagang hindi matanggap ang kakulangan nila, ang mga pagkakamali at ang pagkatalo nila. Tugon ni Sian sa dalaga. At marahang inilayo ang mukha nito sa kanya. Maingat na pinunasan niya ang mga mata nito na basa ng luha. Nangyari na yun. Ang mahalaga, heto ako at buhay na buhay. Pabiro niyang sabi, dahilan para hampasin ni Belle ang balikat niya. Sira ulo ka, nagagawa mo pang magbiro ng ganyan matapos ang nangyari sa'yo? Hingos niya sa binata nang umiti lang sa kanya. Maingat na muling pinunasan ni Sian ang luha sa mga mata ni Belle. Saglit itong natigilan, pagkuway nagkatitigan sila. Napadako ang mga mata niya sa mga labi ng dalaga. May kung ano sa puso niya ang nananais na madama ang init nun. Muli ay napatitig siya sa mga mata nito at ganun din ito sa kanya na tila ba kapwa silang nag-aantay kung sino ang unang gagawa ng hakbang. Pigil ang paghinga na unti-unting inilapat ni Sian ang labi sa dalaga. Maingat na hinalikan niya ang labi nito. Marahan niyang kinagat ang lower lips nito dahilan ng mahinang pag-ungulang dalaga. Kasabay nun ang paghawak nito sa batok niya. Mainit na pinagsaluhan nila ang init ng halik at ang pagmamahal ng bawat isa. Lumipas ang isang linggo ay nakangiting kinawayan ni Belle ang binata na makita ito kasama ang mga magulang. Ngayong araw kasi ang discharge ni Sian sa hospital. Masayang lumapit sa kanya si Sian. Pagkuway, inilahad ang mga kamay para yakapin ng dalaga. Nakangiting niyakap ni Belle ang binata nang gumanti naman ng yakap sa kanya. I miss you. Bulong ni Sian at masuyong hinagkan ang noo ng dalaga. O siya, tama na yan. Baka hindi nyo pa maabutan ang flight ng ihahatid nyo. Saway ng ginang sa dalawa, bagamat nakangiti. Sian, iho, umuwi kayo ng maaga sa bahay ha. Huwag kayong mahuhuli sa family dinner. Bilin pa ng ama ng binata. Their parents know about their relationship. Nahigit pa sa pagiging magkaibigan ang turingan nila. Halika na Sian, baka mainip pa si Gail sa paghihintay sa airport at bigla na lang umalis yun. Natatawang ayon niya sa binata. Sian lang? Taas kilay na tanong niya sa dalaga na napakunot noo. You even call Chino baby, pero sa akin Sian lang. Ang kunway nagtatampo niyang sabi. Anong sa tingin mo ang magandang itawag sa'yo? Mr. Sian. Uncle. Yo, shut it up. Hingos niya sa dalaga na nagsisimula na mangmang-asar sa kanya. Okay, Han. Tugon ni Belle na nakangiti. Say it again. Gulat niyang bulalas, nakangiti. Which one? Taas kilay niyang sabi. Yung sinabi mo kanina. Tugon ni Sian. Yung uncle? No way. Napapailing niyang sabi bago sumakay sa kotse. Nakangiting sumunod si Belle sa binata na halatang naaasar na naman. Nagulat pa siya nang pagkapasok pa lang niya sa loob ng kotse, bigla siyang halikan sa labi ni Sian. I miss this. Bulong ni Sian. Matapos pakawalan ang labi ng kasintahan, he even licked his lower lips para akitin ang dalaga. Shh! Kailangan na natin pumunta sa airport para ihatid ang pinsan ko. Hingos pa ni Belle. Anyway, Han, nakita mo na ba ang result ng exam? Tanong ni Sian. Don't ask me about it. Hingos niya sa boyfriend na nagbago ang mood. Don't be sad, Han. My next time pa naman, I help you. At isa pa, no need to take board exam. Sa kumpanya niyo ka naman magtatrabaho. Wika pa niya. Ayoko ng special treatment. Kahit na anak ako ni Dad, I want to be fair sa mga taong karapat-dapat sa posisyon na yun.
Ayaw ko maging manager sa office ni Dad nang hindi ko napaghihirapan. Tugon pa niya. That's my girlfriend. Bulong ni Sian at muling kinantalan ng halik sa labi ng dalaga. How about you? Hindi ka nakapag-take ng exam dahil sa nangyari? Sigurado ka bang hindi naalog ang utak mo, Han? I'm still handsome, kaya tingin ko hindi naman. Aray! Reklamo niya nang kuritin siya ng dalaga sa tagiliran. You deserve it. Hingus pa niya sa binata na bigla siyang niyakap ng mahigpit. I love you, Han. Bulong ni Sian. Pagdating nila sa airport, sakto namang paalis na si Gail. Mahigpit na niyakap ni Belle ang pinsan. Kung hindi pa inamin nito ang tungkol sa ginawang pagpapaselos sa kanya ni Sian, iisipin niya may relasyon ang mga ito. I know you're too obsessed on each other, pero ibigay niyo naman sa akin ang araw na to. Paalis na nga ako ng Pinas, late pa kayo dumating. Sabihin mo, are you two having an intimate kiss again bago lumabas ng car, ha? Tudyo ni Gail sa pinsan. Gail, saway niya. Kidding, nakangiting sabi nito. Oo nga pala, yung picture niyong dalawa, I already sent it to you. Sabi pa nito, sabay kindat. O siya, kailangan ko nang umalis, baka maiwan ako ng flight ko. See you at your wedding. Nakangiting sabi ni Gail sa mga ito. Sian, thank you for wonderful time I spent here in the Philippines. I hope she will realize it too, the way my cousins realize how matters you in your life. Madamdaming sabi ni Gail. Who's she? Kunot noong tanong ni Belle sa pinsan. Her best friend. Sagot ni Angel. I don't understand. Litong sabi niya na ikinatawa lang ng apat. Are you... Shut up, Cuz. Hingo si Gail. I'll see you at your wedding. Don't worry, I'll bring here para makilala niyo rin siya. Sabi pa niya sabay kindat sa mga ito bago umalis. Nakangiting kinawayan ni Belle ang pinsan na paalis na. Nang mawala sa paningin niya ang pinsan, agad niyang hinarap ang tatlo. So what is it? Tanong pa niya sa mga ito, pero umiwas lang ang dalawang lalaki sa tanong ng Unibel. Fine, Gail is gay. Pag-amin ni Angel na siyang sumagot sa tanong ni Belle. For real? Ang di makapaniwalang tanong niya sa mga ito na bahagya siyang tinanguhan. Realization hits her. Dahilan para matawa siya. Kaya pala, what was that for? Kunot noong tanong ng mga ito sa kanya na may pagtataka. Kaya pala, she did not fall in love with you because she's gay. Ang tatawang-tawang sabi niya sa nobyo na naiyakap lang siya. I don't want anyone to fall in love with me because all I want is you. Bulong ni Sian sa dalaga na biglang pinamulahan ng pisngi. Sian, ang kunway inis niyang sabi pero deep inside, sobrang saya niya. She's hella pretty handsome, wika ni Angel para basagin ang sweetest ng dalawa. Yeah, I agree with you. Ayon ni Belle, bagamat hindi pa rin siya makapaniwalang gay ang pinsan niya. Pero sino ba naman siya para husgahan ng pinsan? Lahat naman tayo may kanya-kanyang malalim na dahilan. Love is love, no matter what gender you are. Marahang napapikit si Belle nang makitang abala pa rin ang binata sa ginagawa nito. Kanina pa silang dalawa magkasama pero hindi man lang sila gaano nag-uusap. Sian, tawag niya sa binata nagbabasa pa rin ng libro. Gosh, Han, uunahin mo pa ba yan kaysa sakin? Kanina pa tayo magkasama pero parang... Relax, Han. Natatawang awat ni Sian sa dalagang naiirita. Pagkuway, sinara niya ang pahina bago tuluyang hinarap si Belle na nagtatampo. Tapos ka na? Taas kilay pa niyang tanong sa nobyo nang umiti lang sa kanya. So what is it? Tanong pa niya sa girlfriend na nakapuot. Nothing. Ayaw ko lang na nakafocus ka sa pagbabasa mo. Hello, kasama mo kaya ako? Hingus pa ni Belle sabay hawi sa buhok na siyang ikinatawa ni Sian. Pagkuway, masuyong pinisil ang ilong ng dalaga. What? Kunot noong tanong pa niya. You're too cute. Ang nakangiting sabi niya
bago ito magaan na hinalikan sa labi. Binabasa ko to kasi kailangan ko to sa kumpanya. I need to know more about electric transportation. Yan ba ang next project sa kumpanya namin? Takang tanong niya. Yeah, sinabi sa akin ni Uncle kanina. Magkasama kasi sila ni Dad. Alam mo na, boys hangout. Pagbibigay alam niya. The reason kung bakit hindi kita makontak kanina kasi kasama mo sila. Sabihin mo sa akin, anong ginawa mo? Taas kilay niyang tanong. Han, naglaro lang kami ng tennis at golf. Kilala mo naman ang parents natin, di ba? Tugon pa niya. Nga pala, musta yung lakad mo with our mom? Tanong pa niya. As usual, naiinip nga ako. Shopping, nagpa-haircut silang dalawa ni mom. Nang hindi pa sila makontento, pumunta pa sila sa spa. Kwento pa niya sa binata. Para namang hindi mo gawain yun, tudyo pa ni Sian. Pero sinamaan lang siya ng tingin ng dalaga na siyang ikinatawa niya. I miss you, kaya hindi ako nag-enjoy. Pag-amin niya na siyang ikinangiti ni Sian, pagkuway masuyo siya nitong ikinulong sa mga bisig niya. My girlfriend is too cute. Hindi mo nga ako na-miss eh. Hingus pa niya. So tell me, marami bang girls ang nagpapansin sa'yo? Taas kilay niyang tanong. Oh, about that? Anya na tila napapaisip. Hindi ko napansin. Abala ang isip ko sa'yo. Iniisip ko kung anong ginagawa mo. And besides, old-fashioned ang gusto ng mga dad natin. Natatawa niyang kwento sa kasintahan. You're so mean. Natatawang tugon niya sabay hampas sa balikat ng boyfriend na patuloy pa rin sa pagtawa. They even call me Sian. Put yourself together. Just focus your goal. Kwento pa niya. I hate golf too much. So boring. Pag-amin niya. I know, every time na sinasama ka nila dad para maglaro ng golf, pag uwi mo, lagi kang nagtatantrum sa akin, sulking about how they scolded you kasi. Hindi mo makuha ng tama at inip na inip ka. Paalala niya. Hindi ko alam kung bakit ayaw mo sa golf. Wanna know the truth? Ano nga ba? Usisa niya. The truth is, I want to spend my time with you. I want to play with you till night. Kahit na madalas bully ka, mas gusto kong kasama ka. Pag-amin niya na nakangiti. Mula pa lang noon, in love ka na sa akin. Tudyo niya sa binata. Hindi sa ganun, sa hindi ko malaman na dahilan. Mas masaya ko kapag kasama ka. Kahit na madalas ikaw ang dahilan kung bakit lagi tayong pinapagalitan ng parents natin dahil sa kung anumang hindi natin pagkakaunawaan na nauuwi sa pagtatalo. You even punch me. You're too brat when we are young. Nakangiting kwento niya habang binabalikan ang nakaraan. Naalala ko pa, sa tuwing nag-aaway tayo, lagi tayong pinapatayo ni Dad sa pader na yun para alamin kung ano ang pinagbulan ng lahat hanggang sa maging okay ulit tayo. Nakangiting dugtong niya. Kahit na kasalanan mo, sa huli, ako pa rin ang amin kasi ayaw mo magpatalo. Natatawa niyang paalala na siyang ikinalakas ng tawa ni Belle. Their smile never fade habang binabalikan ang nakaraan kung paano nagsimula ang matatag nilang relasyon. Masarap balikan ang nakaraan, mga nakaraang patuloy na nagpapangiti sa atin sa tuwing binabalikan natin iyon. Kung minsan, napapaisip na lang tayo na doon pala tayo patuloy na kumakapit para mas maging matatag. Naalala ko pa, yung babaeng naglakas ng loob na mag-confess sa'yo nung high school tayo. Kwento niya, sabay tawa. You brat, you even told her that I'm already yours. You even scare her na kapag hindi siya tumigil, you're going to report her. You're too brat back then. Napapailing niyang sabi. Naalala ko pa, yung babaeng naglakas ng loob na mag-confess sa'yo nung high school tayo. Kwento niya, sabay tawa. You brat, you even told her that I'm already yours. You even scare her na kapag hindi siya tumigil, you're going to report her. You're too brat back then. Napapailing niyang sabi. Oh, you forgot something. Hindi lang noon, kahit ngayon din naman. Natatawang pagtatama niya na siyang ikinatawa ni Sian. Sabay silang muling nagkatawanan na maalala ang mga kalokohan nilang noong mga bata pa sila. I love being kids. No stress,
without worrying about the future ahead us, just enjoying the present. Formal niyang sabi. But I love having kids with you until you grow older. Nakangiting sabi ni Sian. Saglit na tigilan si Belle sa sinabing iyon ni Sian. Pagkuway, nakangiting tumitig dito. Makalipas, ang 2 taon ay, why they're taking so long? Inis na sabi ni Belle habang nakatingin sa orasang pambisig. Why you're so excited? Taas kilay na tanong ni Sian sa fiancé na hindi mapakali at panay tingin sa arrival lane. She's too excited na makita ang girlfriend ng pinsan niya. Tudyong singit ni Angel na nakahawak sa braso ni Deon na tila ba takot na makuha sa kanya ang binata. Kanina ko pa napapansin, nakaglo ba kayong dalawa? Hindi na kayo mapaghiwalay. Puna ni Belle sa kaibigan. Natatakot lang naman ako na may ibang girls na umagaw sa kanya. Look around us. Kanina pa nila pinagpapantasyahan ang mga boys natin. Sagot ni Angel. Takang tumingin si Belle sa paligid. Tumaas ang kilay niya na mapansin ang ilang babae na nakatitig sa boyfriend niya. Kaya naman agad niyang hinila si Sian palapit sa kanya. Too possessive. Tudyo ni Sian at masoy ikinulong sa bisig ang girlfriend. Oh, shh, guys! Bati ni Gail. Hanggang ngayon ba, nakastiklo pa rin kayo sa isa't isa? Biro pa niya at sa tabi niya ang isang magandang babae. Napaawang ang labi ng magpinsan na makita ang kasamang babae ni Gail. Teya? Gulat pang bulalas na panabay ng mga ito. Takang napatingin naman ang 3 babae sa kanilang 2. Kilala niyo siya? Takang tanong ni Gail sa 2 lalaki. What the? Bulalas ni Deon. Hi brothers, bati ni Teya sa mga ito. Brothers? Takang tanong ng 3 babae. Oh gosh, she's our younger cousin. Pagbibigay alam ni Sian sa mga ito. Kung ganun, siya yung madalas mong ikwento sa akin kapag pumupunta kayo sa Australia? Ang takang tanong ng panabay ni Belle at Angel sa 2 lalaki na kapwang napatango. Holy crap! Your cousin is too pretty! Bulalas ng panabay ng 2 babae. Oops, she's mine. Wika ni Gail. Nagkatawanan lang ang mga ito. Pagkuway, masayang nilisan ang airport. Love, is it all about gender? But the way you feel with the specific person, may mga taong hindi pa rin tanggap ang mundo ng LGBTQ. May mga taong mapanghusga, but it doesn't matter at all. Para sa 2 taong nagmamahalan. Ang mahalaga, yung suporta ng pamilya at kaibigan nyo. Nakangiting pinagbasda ni Sian ang pinsan. Kita niya kung gaano ito kasaya sa piling ni Gail. I'm happy for the both of them. Bulong ni Sian sa girlfriend na nakangiting nakatingin sa kanya. Me too. Sino bang mag-aakala na ang pinsan mo at pinsan ko ang magkakatuluyan? Dati, lagi kitang binibuild up kay Gail kasi gusto ko na siya ang makatuluyan mo in the future. Pero tignan mo naman yung nangyari. Tunay nga we cannot tell the futures ahead us. Sabi pa niya. At sino bang mag-aakala na ang best friend ko ang magkakatuluyan ko? Dati pangarap lang kita, pero ngayon, you're already mine. Hawak na kita sa mga kamay. Akala ko dati, ang hirap mong abutin, na kailangan ko pang umakyat sa pinakamatayog na tuktok para lang maabot kita. Pero hindi pala kasi, inilahad mo ang kamay mo para maabot ka. Ang yaman ng pamilya mo, kumpara sa akin. Siguro, kung hindi naging magkaibigan ang parents natin, I'm nothing compared to Chino. Shh! Kung sakali mang hindi naging magkaibigan ang parents natin at nag-initiate ka makipagkaibigan sa akin, I'm willingly to extend my hand para lang abutin ka. I'm sorry, Sian, kung huli ko na-realize kung gaano kita kamahal. I'm sorry kung nasaktan kita. I almost lost you. Pero thank you kasi hindi ka lumayo sa kabila ng mga nagawa ko. I love you so much, my future hubby. Bulong niya sa binata. I love you too, my princess syndrome. Nakangiting biro niya at masuyo itong niyakap. Love, is it always perfect as we planned for? May mga bagay na kailangan mangyari
para mas makilala pa natin ang isa't isa. May mga dumarating para guluhin ang relasyong mayroon tayo, para lituhin ang damdamin nyo. Pero sa ganitong pagkakataon, mas nakilala at na-realize natin kung sino ba talaga ang gusto nating makasama hanggang sa kahuli-huli ang hininga natin. Para sa dalawang taong nagmamahalan, hindi mahalaga kung ano ang estado sa buhay. Hindi mahalaga kung langit ka o lupa man. As long as masaya kayo, napaparamdam nyo sa isa't isa ang pagmamahal na kahit kailan hindi matutumbasan ng yaman sa mundong to. Oo, may mga pagkakamali tayong nagagawa sa buong buhay natin, pero nasa dalawang taong nagmamahalan yon kung paano nila haharapin ang pinakamasakit na pagsubok sa buhay nila. Hindi naman kasi lahat na nagmamahalan sa masaya nagsisimula. Kung minsan, kailangan nating lumayo, panandalian, para iparealize doon sa tao ang halaga natin sa kanila. What do you think of for a sudden? Nakangiting tanong ni Sian sa dalagang natahimik habang nakatingin sa kanya. Thank you. Naiiyak niyang bulong. Para saan? Nagtataka pa niyang tanong. Sa pagpaparealize mo sa akin ng mga bagay na to. Thank you kasi hinayaan mo akong ma-realize kung gaano ka worth it para pakawalan. Siguro, kung hindi mo pa ginawa yon hanggang ngayon, hindi ko pa ma-realize ang totoo kong nararamdaman para sa'yo. Sian, ang akala ko nun, lumayo ka, tuluyan ka nang mawawala sa akin. Salamat kasi hindi mo ako tinalikuran. Salamat kasi tinupad ko ang pangako mo na habang buhay kang mananatili sa tabi ko. Till death us part. Naiiyak niyang sabi sa binata. Masuyong pinunasan ni Sian ang mga luha sa mga mata ng dalaga. I love you that much. Sobra din naman akong nahirapan noon. Alam mo bang, naisip ko talaga noon na siguro nga, hindi talaga tayo para sa isa't isa. Sabi ko noon, I'll support you whatever you want. Kung si Chino talaga ang kasiyahan mo, wala na akong magagawa pa, kundi ang maging masaya para sa'yo. Nasa punto na ako na papakawalan na kita, kaya lang bigla mo akong hinatak pabalik sa'yo. You're like a magnet. Every time na gusto kong lumayo, lagi mo akong hinahatak pabalik para makita kung ano ba talaga ang buhay kasama ka. Puno ng katotohanang sabi ni Sian. Puno ng pagmamahal na niyakap nila ang isa't isa, kapwa may ngiti sa mga labi na tila hindi mabura. Hanggang dito na lang nagtatapos ang kanilang kwentong pag-ibig kina Sian at Belle. Maraming salamat mga katwini sa pagsubaybay sa kanilang kwento. Sana'y marami kayong natutunan sa kanilang dalawa. Muli, maraming salamat mga katwini sa pagtangkilik ng mga videos ko.